Kadalasan talaga round magnum o curve magnum yung ginagamit ko sa smooth shading. Basta mga malambutan, lalo na sa mga portrait, colored man yan o black and gray, curve magnum. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ang pyesa natin ngayon, religious tattoo, black and gray na Jesus Christ. Ito po siya. Bali, nakapili na tayo ng babagay na size dun sa pwesto na paglalapatan. Hindi masyadong malaki, hindi rin naman masyadong maliit. Yung sakto lang at yung tamang size lang yung ilalagay natin. Sa timpla ko naman ng black and gray, yung tatlong large ink caps lang po yung gagamitin ko para sa black and gray. Meron tayong solid black, tapos yung pangalawa 9 drops. Yung pangatlo, 2 drops, tapos pupunuin ko siya ng solution o kaya with hazel. Yan po yung mga gagamitin natin para sa black and gray. So kung mapapansin nyo, nag-bloodline na tayo kanina. Yan po yung mga malalabong guhit na nakikita nyo. Madalas ko pong ginagawa yan kapag kailangan natin na yung design o yung tattoo na ginagawa natin ay hindi natin kailangan ng solid line. Bloodline po yung ginagawa natin. Tsaka malaking bagay yung pagba-bloodline kasi yung pinaka-stencil natin, habang tumatagal, habang punas tayo ng punas, nabubura siya. So kung meron tayong bloodline, kahit maburahan tayo ng stencil, meron pa rin tayong masusunod na guide. Kasi kinuha na natin yung mga detail na kailangan natin sundan para hindi tayo maligaw sa paggawa sa bawat pyesa na ginagawa natin. Kaya isa rin po talaga yan sa pinakamahalagang bagay, yung pagba-bloodline. So dito ang gamit natin 5RL, ito po yung balbas niya. Paisa-isa lang po yung hagod natin dyan ng paggawa ng balbas. Tapos mamaya dadayain po natin siya ng magnum para yung mga nakikita nyo mga space o mga bakante dun sa balbas niya, madaya natin na mapagmukha natin na realistic. Ayan po. 15 magnum po yung gamit dyan. Kung halimbawang mas malaki po yung size na gagawin nyo, pwede rin po kayong gumamit ng mas malaking size. Kung mas maliit naman, pwede naman pong mas maliit lang na size. Basta pag-aralan din natin kung saan size ba tayo hindi may hirapang humagot. Yung kanina solid black yung ginamit natin doon sa may balbas niya. Tapos yung pinangdaya natin na kulay, nagmix ako ng medium wash natin at saka ng solid black natin. Yun naman po yung hinagod natin gamit yung magnum. Dito naman sa parting ilong, gamit natin dyan 15 curve magnum. Tapos yung pinaka light wash natin, sinawsaw ko pa sa hugasan para mag light pa siya ng gusto. Nilaro-laro ko lang. Light wash, tapos light wash na may mix ng hugasan para mas mapalight natin. Yun po yung ginamit natin. Dito naman medium wash, tapos minix natin sa solid black. Yun po yung pinang shade natin sa kilay, pati dito. Tapos ang gamit natin dyan, curve magnum pa rin na 15. Kasi kailangan malambot lang o smooth shading lang yung gagawin natin, lalo na sa parte ng muka. $15 curve magnum pa rin yung gamit natin dito. Yung light wash natin, sinawsaw ko pa sa hugasan para mas light pa siya. Tapos hahaguran ko lahat yan, yung napapansin nyo na parang mga bakante, hinahaguran ko pa rin siya ng mas malabo, yung kala mo wala na talaga siyang pumapasok na tinta, para mapatay ko lang yung pagka-open ng skin niya. Tsaka para pantay yung pagkakasugat, walang nakalubog, magpantal man yung kabuuan ng tato o mamagaman, at least pantay-pantay yung pagkakamaga niya, so flat siyang tignan. Dito sa background natin, mas malapad na needle na po yung ginamit natin dyan. 23 magnum po yung gamit ko dyan. Pwede rin po kayong gumamit ng curve magnum kung ano po yung available nyo na mas malapad. Kasi kaya mas malapad po yung ginamit ko dyan para mas madali nating ma-shade. Kasi wala naman siyang detalye dun sa background niya. So shade lang tayo ng shade. Kaya ang ginamit ko na yung mas malapad na needle na para mas mabilis nating magawa. Halos patapos na, magpuputi na lang tayo para sa kabuuan ng pyesa na to. At yun, maraming salamat sa panonood. Sana tinapos nyo tong tutorial na to hanggang dulo. Huwag po sana kayong magsawang suportahan tong mga tutorial natin. Kaya don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa atin lahat at maraming salamat.